Namiss mo na bang kumain ng mga produkto at pagkain galing sa iyong probinsya na may sariling identity? Tara na at bisitahin ng tangkil sa inunsad na food fair ng Department of Trade and Industry. Para sa ating MSMEs, si Sheila Natividad sa detalye. Hindi mo na kailangang mag-eroplano para marating at masaksihan ang iba't ibang kultura ng bansa dahil dito pa lang sa 2026 bagong Pilipinas National Food Fair ay tsak na solve ka na. Inisyatiba ito ng Department of Trade and Industry sa pangunguna ni Secretary Maria Cristina Roque at katuwang niya sa formal na pagbubukas ng food fair si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. This fair is proof that when we provide the platform and the right support, Filipino MSMEs can succeed both locally and globally. In just 2 months of the year, we've shown large export numbers. So again, maybe after all of this, we're back to regular programming and we still continue to support the global market and the local market as well. Higit 300 micro, small and medium enterprises o MSMEs ang nakilahok sa unang araw ng food fair kahapon at isa na nga rito si Erica na nagmula pa sa Daraga sa Albay. Ang inaano po naming product is yung mga galing po sa Bicol, Express po and Laing and Santol Regular po. Malaki anyang na itutulong ng inilunsad na food fair ng DTI lalo na sa mga lokal na negosyong katulad ng kanila na nagsisimula pa lang ang karera sa merkado. Would be so much help po sa amin since nagsa-start din po itong business po namin. To promote not only our products po but also the province. Kung may lokal na produkto, meron din namang pang-international. Sino ba naman sa mga K-pop fans ang hindi magiging pamilyar sa kimchi na katulad ng isa sa mga itinampok sa DTI Food Fair? Ang may tutulong lalo na sa aming mga products is maganda siya sa ating health, good for the heart, actually sa pickled garlic ma'am, and sa mga probiotics din sa mga kimchi products. Kung hindi ka pa nakakapunta sa Luzon, Visayas at Mindanao, dito sa DTI National Food Fair ay matitikman mo na ang mga flavors na mula sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. At itong DTI National Food Fair ay magtatagal mula ngayong Miyerkules hanggang Linggo. Ikinagalak din ni DA Secretary Laurel ang pakikiisa ng ahensya sa ganitong klase ng inisyatiba, tampok ang mga produktong sariling atin. At the Department of Agriculture, we talk about harvests such as rice, fish, coconut, and cacao. But raw produce is only the beginning. The real work begins when MSMEs step in and turn these into products with greater value, longer shelf life, and a wider reach. Tiniyak naman ng DTI at DA na personal na nagpupunta ang mga ahensya sa mga pamilihan para masigurong matatag ang presyo at supply ng mga pangunahing produkto. Kung saan inanunsyo rin ni Secretary Roque na walang paggalaw sa mga presyo ng basic necessities and prime commodities o BNPCs sa buong buwan ng Abril. There is no price increase for basic necessities and prime commodities until the end of the month. Sakop nito ang nasa 200 produkto katulad ng kape, noodles at gatas at extended ito mula sa naunang inanunsyo ng DTI na hanggang April 16 lamang. So how do we know what is in the list? The lists are available in the supermarkets and groceries and also in the website of DTI. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe ng suporta si Secretary Roque sa mga MSMEs na lumahok sa unang araw ng food fair. To our MSMEs, this is your stage and this is your time to shine. We are not just helping you to grow, we are here to make sure that you have the right support and tools that you need to succeed. Magtatagal naman ang National Food Fair hanggang April 16 sa Linggo. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.